So, yun mga par, kamusta kayo? Kamusta kayo dyan, no? Medyo umupa na yung snow mga par, no? Wala na yung, tumigil na, no? Nasa likod ko. Medyo may naglilinis na rin mga par ng kalsada ngayon, no? Ng mga walkway din, no? Pero hindi pa talaga totally nalilinis yung mga dito sa mga ibang sulok-sulok mga par, no? Parang inuuna nila yung main roads mga par, no? Pero siguro lilinisin din talaga nila yan, no? So hindi na tayo nakalabas kanina mga par dahil ayun nga, malakas ang hangin, no? At ayaw ko na rin lumabas, baka ubuhin tayo, no? Pinantay nila misis, no? Dito lang kami ni Inday din. At dahil wala rin naman silang pasok, no? Dahil kinancel po yung pasok dahil sa lakas po ng snow talaga, no? Lahat po ng yun yung school nila hindi nag-cancel po, no? So, kasi malamang doon sa school nila makapal din yun, no? Talagang mahirap, no? Mahirap din. Kaya ayun, bukas wala rin silang pasok dahil PA day nila mga partner. So walang pasok, mahaba yung Inday ngayon, no? Hanggang Sunday wala silang pasok. So 4 na araw yung pahinga. So Monday na uli. So yun mga partner, yun nga, lagi ko sinasabi sa inyo mga par, nanonood ako ng Omni News, no? Yung Omni Pilipino, tsaka yung City News, no? Lagi po tayong nakatabay dyan, no? Nanonood tayo ng mga balita dyan, no? And shoutout kay Par David Hunsay, no? At yun kay David Hunsay TV, mga par, meron din siyang YouTube channel, no? At kung gusto nyong mga walking vlog, no? Dito sa downtown Toronto, no, bisitahin niyo po ang kanyang YouTube channel, no. Ilalagay ko po rito yung kanyang YouTube channel, no. So, 'yun mga par, no. Na-share din to ni Par David sa atin, no, kanina. And then tiningnan natin sa balita, no. Balita po ito ng City News, no. Kung hindi niyo pa napapanood mga par, no, so may share ko lang din dito sa atin sa vlog natin, no. At yun nga, sinabi nila doon mga par, no? Sinabi nila doon mga par na 2.9 million, no? Ang mag-expired o nag-expired na nung last year, 2025, at may expired pa ngayon, no? Ngayong taon, 2026, no? Po yan lahat mga par, no? Temporary residence, worker, at saka yung visitors visa, no? Yung mga extension, no? Mag-expired ngayong taon dahil yung pagkakalam ko, ang visitors visa mga par, no, ay 6 months lang naman yan, no? Yung max niyan. So, extend lang, no? So, ayun, nagulat din tayo sa balita mga par dahil napakarami, no? Napakarami. So, million. Almost 3 million mga par. Yung talagang, ito naman ay legit mga par dahil binalita na ito ng City News, no? At may nakausap nga silang immigration lawyer doon. At sinabi nga mga par na maraming nagsisik ng advice ngayon, no? Ng mga immigration lawyer, mga immigration consultant, no? Yung mga registered immigration consultant, no? Mga immigration lawyer, no? So dahil sa dami niyan mga par, no? Talagang kailangan mo na, no? Siguro ng mag-aasikaso ng papeles mo mga par, no, para maging planchado, no. At gaya nga nasabi ko mga par, hindi yan libre, no. May bayad po yan, no? May mga talent fee po yan, lalo na yung mga immigration lawyer, no. Medyo malaki po talagang babayaran mo, pero syempre mamuhunan ka mga par, no. Mamuhunan ka dahil papeles mo na yan, no? Documents mo na yan, no. Kung gusto mo magstay ng legal sa Canada mga par, no, kailangan mong gawin yan, no. Kung talagang, pero na lang siguro kung magaling ka, no? Dahil mayroon nga yung iba nagsasabi ng mga par na hindi na kailangan mag consultant, no? Or mag-immigration lawyer dahil lahat naman ng requirements nandoon daw sa website, no? Totoo po yun, no? Nandoon po lahat, no? Mga requirements pag gusto mo mag-DIY mga par, no? Pero ang para sa akin kasi ang papel ng ang papel nila kasi mga par, lalo na yung mga immigration lawyer tsaka consultant ay yung mga legalities mga par, no?
Nakalagay lang kasi doon, syempre, yung mga requirements kung anong kukunin mo. Pero syempre, meron talaga yan silang diskarte, no, na hindi mo alam, mga par, no? At lagi silang updated sa mga bagong rules ng Canada, mga par, no? Ng immigration, no? Kasi sila nag-aral, no? Pinag-aralan nila yan, and yung mga lawyer, lalong-lalo na, no? Talagang wag silang humawak ng yung mga dokumento, no? Pag silang humawak ng yung mga documents, mga par, no? Makakasiguro ka na yung mga wala kang nilalabag na mga mga par, no? Mga legal na paraan, no? Mga legality sila nang bahala doon, no? Syempre less stress din sa iyo, no? Pero gaya nga nasabi ko, may mga bayad po, no? Pero kung ako naman, no, kung talagang may doubt ako, mga par, no, na sa mga documents ko, no, na parang hindi ako sigurado, mas gugustuhin kong magbayad o kumuha ng mga ganyan, mga par, dahil para panatag ka, no, at sila may diskarte talaga. Totoo yan, mga par, no? Mayroon yan silang alam na hindi mo alam, no? Dahil yun nga, pinag-aralan nila yan eh. And kaya nga sabi ko, lagi yan silang updated, no? Yun yung trabaho nila, mga pare, no? So kung meron naman kayong budget, no, para sa akin, no, mas maganda, no, kumuha na lang kayo, lalong-lalo na sa panahon ngayon, mga par, dahil no, talaga ngayon mahirap, no? Hindi katulad noon. Noon pwede ka mag-DIY, mga par, no? DIY ka, maano lang, no, kayang-kaya, no? Pero ngayon kasi, mga par, no, iba na, no, pabago-bago ng rules, pahigpit, no, yung mga rules, no? Baka magkamali ka, no, baka mayroon kang hindi mailagay na dokumento, no, para ma-enhance yung documents mo, baka mayroon kang hindi nagawa, no. And syempre pag naipasa mo na at pag na ano na yan nila, mga par, pag na-check na yan nila, so wala ka nang magagawa diyan kundi maghintay na lang, no. At pag nabigyan ka ng refusal, no, ay talagang mahirap na, no. So medyo complicated na yan, no. Medyo complicated na yan, mga par, pag nabigyan ka na ng refusal, no. Yun na yung desisyon sa application mo, no. So para sa akin, no, sa umpisa pa lang, kung medyo may doubt ka, no, hindi ka naman magaling din talaga, no, katulad ko, mga par, no, may doubt na ako, no, mas maganda na yan kumuha, no, na. Pero syempre pipiliin mo rin yung iyong kasi hindi pare-parehas naman, mga par. So syempre merong iba na marami ng kliyente, no, gaya ng lagi ko sinasabi, na pipiliin mo rin yung kukunin, no. Kagaya ni Canada's Adventure, mga par, no, yung kung napanood mo yung Pinoy Tambayan namin na umakyat siya doon, no. Ang agency, yung consultant na kinuha niya ay agency din yun na mga kuya niya na nakapunta na rito sa Canada. So talagang ano na, mga par, so talagang subok na, mga par, no, at talagang legit, no. Talagang kung sa ano wala kang doubt, no, na maloko ka or ano ka, mga par, no, kung ano man yan, no. So talagang nagtitiwala si Canada's Adventure doon, no. So nung pumunta sila rin yung nagkasikaso ng mga papeles nila, no, papunta rito sa Canada. Kaya yun, yung mga ganun, mga par, no, yung talagang mayroon ng mga good feedback, mga par ba. Ayun, pero yun, mabalik tayo doon sa ano, mga par, no. Lang naman ng Canada din dyan na ma-expired yung papeles mo, no, at kung wala kang gagawin, no, kung talagang wala ka ng status, kailangan mo nang umuwi, no. Yun naman ng napaka-basic naman ng mga par, no. Kung wala ka ng status dito sa Canada, no, kailangan mo na talagang umuwi, no. Hindi na pwedeng mag-stay ka rito, no. At yun nga, lagi naman sinasabi doon, mga par, na bago ma-expired, no, ang iyong status, ano pa man yan, no, kailangan mo i-renew, no. Gawan mo ng paraan para ma-renew, no, or kagaya ko, mga par, no, na-refuse, so na-restore ko yung ang aking status, no, kung ano lang pwede sa akin, no, sa ngayon, dahil may pabago-bago ang rules, no. So ganun din yun, mga par, no. So kung ang inyong mga status ay ma-expired na rin, no, bago ma-expired, syempre kailangan yung sikasuhin, no, kailangan mag-apply ng bagong status, no, para legal kayo makapag-stay rito sa Canada, no. At doon naman sa
mga par, no, mga tao na yan, no, dahil 2.9 million yan mga par, napakarami niyan, no. So ewan ko kung pero malamang mga par, yung Canada niyan may plano talaga diyan, no, sa mga tao na yan, no. At kung nasaan man diyan sila, no, sana maayos nila, no, maayos pa nila yung mga papeles nila, lalong-lalo na yung mga, yun nga sinabi nung City News na mag-expired pa lang ngayong 2026. So, mayroon pa kayong mga par, no? May panahon pa para i-renew, no? Legal kayo makapag-stay rito at makapag-stay pa kayo dito sa Canada, mga par. So, ayun, at kasi mga par, kung wala na talaga, no? Kung kaya gaya nga ng sabi ko, kung may doubt kayo, no, kumuha kayo, no, ng immigration consultant or immigration lawyer para mapayuhan kayo sa mga legalities, mga par, no. At kung meron pa bang paraan, no, kasi yung consultation, mga par, mura lang naman, no. Pwede naman kayo magpa-consult, no. So kung ako sa inyo, no, magpa-konsulta kayo para malaman nyo kung ano yung pwede at anong hindi pwede, no. Syempre isasabihin kasi nila doon, mga par, no, kasi na-experience ko na rin, nagpa-konsulta ako sa immigration lawyer, no, at talagang sasabihin sa inyo isa-isa, mga par, no, mayroon kayong mga option, no, na sasabihin niya doon kung ano mangyayari sa iyo at pinaka worst case scenario na mangyayari sa iyo. So sa uli, sasabihin niya yung mga ganon, no, at ano mga gagawin mo at ano mga proseso, no. So mga legal na paraan 'yon, mga par, no. Kaya mas maganda makapagkonsulta kayo, no. Kaya ayun, sa sa side ko naman, mga par, no, kung ako ang tatanungin, kung talagang wala na, no, kung hindi na ako anong tawag dito, marirenew, no, kagaya ng ngayon nga, mga par, no, hindi ba naghihintay ako ng aking tourist visa, no, dahil yun na lang po ang pwede kong gawin, no, para makapag-stay ako sa Canada, para magkasama pa rin kami ni Mrs., no. Kasi si Mrs. naman, meron naman siyang study visa nga, no. Meron pa naman siyang permit, no. Ako lang po ang talagang hindi na po pwede sa working permit. Kaya hindi po ako nagtatrabaho sa ngayon, no. And kung mangyari man po na hindi ako mabigyan ng tourist visa, no, at hindi tayo pala rin, no, ay ayun nga, ang pagkakalam ko, kailangan ko nang umuwi, mga par, no. Kailangan ko na talagang umuwi, no. At hindi ko na rin ipipilit, no, yung sarili ko dito na mag-stay, no. Dahil unang-una bawal, mga par, no. At syempre, 'di ba? Huwag tayong maging pasaway dito sa, lagi kong sinasabi, mga par, huwag tayong pasaway dito sa Canada. Hindi naman natatapos dito sa Canada, mga par, no, yung buhay mo kung hindi ka mabigyan ng status rito. Ang importante naman, mga par, ginawa mo yung lahat, no. Na magagawa mo, no, mga legal na paraan para makapag-stay ka, para magkaroon ka ng status. Pero yun nga, unfortunately, hindi ka nabigyan, no? Hindi pumabor sa iyo yung panahon. So, yun. Wala kang regrets, mga par, no? Kumbaga, nagawa mo na ang lahat, no, na pwede mong gawin. So, yung magbibigay sa iyo ng status ay yung gobyerno na rito, mga par, no? So, wala na sa control mo yun. So, pag nakita nila na talagang hindi na po pwede, no, ay talagang i-refuse ka, mga par, no? Wala ka nang magagawa doon, no? So, tagapin mo, no? Malungkot ka, syempre, normal. And then, move on, mga par, no? Umuwi tayo sa atin. Sinabi ko sa nakaraang vlogs, mga par, no, na mas magandang umuwi ka dahil may chance ka pang, kung gusto mong bumalik rito, mga par. Dahil makikita naman ng Canada niya na, diba, wala kang ginawa, hindi ka lumabag doon sa restriction doon sa sa permit mo, mga par, no? Wala ka nilabag, no. At yun nga, umuwi ka, no. Umuwi ka sa bansa kung saan ka galing, no. So malamang pag gusto mo mag-apply, no, pag may opportunity uli dito sa Canada at gusto mong bumalik, no, makakabalik ka, mga par, dahil wala ka namang record na gumawa ka ng rito, ng kalokohan, no, or nilabag mo yung mga rules nila rito. So may chance pa, mga par, no. Hindi lang natatapos dito kasi naalala nyo, may binlag ako, may nabilitaan na, di ba, yung nurse dito sa Ontario na licensed nurse siya pero hindi na-refuse siya, mga par, di ba? Na yung permit niya, so hindi na approve yung PR, tapos yung work permit na-refuse. So umuwi siya, mga par, nalungkot siya, no. Umuwi siya pero yun,
after nakabalik siya mga par dahil sa connection na rin, no? Na may tumulong sa kanya. Pero syempre mga par, no? Dahil din yun sa ginawa niyang gano'n, na umuwi siya, na hindi siya lumabag sa rules dito, no? So, in-apply yung work permit niya uli. Then nakita ng Canada na okay naman pala to, okay naman to, wala namang records, maganda naman ng ano. So, binigyan sa uli ng work permit, mga par, di ba? So, nakabalik siya rito. Lagi ko nga sinasabi, tayo po ay isang dayo lang dito sa bansang to, mga par, no? Kaya, respetuhin natin lahat ng mga rules nila rito. Ayan, mga par, maraming salamat, no? I-share ko lang tong balita na to para, yun, mapanood din ng ating mga taga-subaybay, no? And maraming salamat, mga par, no? So, tiwala pa rin tayo na mapagbigyan tayo, no, ng ating extension dito sa Canada, no. Papasalamat pa rin ako sa Canada, mga par, no, dahil nabigyan nga tayo ng chance na makapasok dito sa bansang Canada. Nabigyan tayo ng work permit, no, nakapagtrabaho tayo rito, no. At nabigyan yung misis natin ng study visa, nakapag-aral yung anak ko rito. So, thankful po kami, no, sa Canada. Ano man mangyari, umuwi man kami, no, sa Pilipinas, no. Hindi po namin makakalimutan itong ano na to, mga par, no, itong chance na binigay ng Canada sa amin na makapasok dito. So, maraming salamat pa rin kung ano man mangyari sa atin, mga par, ngayon 2026, no. Sana ayun, move on tayo kung ano man 'yan, no. At hanap tayo ng paraan, mga par, hanap kayo ng paraan, mga par, dahil hindi lang naman nagtatapos dito ang lahat, mga par, no? So, lagi po natin tatandaan yan. So, maraming salamat, mga par. No? Siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog. To God be all the glory. And we'll see you in the next one. Bye!